sakit nito. Ramdam ko na biglang gumalaw ang aking sanggol sa loob ng tiyan ko. Nakita ninyo ni Tia Nazi at napangiti siya. Lumabas ang kanyang mga ngipin na puro maliitim. Bigla akong pinabutan ng mga sundan yon. Kaya binaba ko ang aking damit at lumayo ng konti kay Tia Nazi. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Okay na po, Tia. Bakit siyang? Ano ba nangyari kay Nene? Kinakabahan ako kanina. Buong akala ko, manganganak siya din sa palengke. Nausog siya, pre. Sa susunod kasi huwag mo siyang dadalhin sa mataong lugar. Baka mapano ang anak ninyo. Hindi mo pa lubos na kilala ang mga taong nakatira dito sa sityo. Kaya mag-ingat ka. Sino naman kayo nakausog sa akin, friend? Eh, si Maria lang naman nakausap mo doon, di ba? Si Maria, ang asawa ni Kapitan. Nakikipagkaibigan ka ba sa kanya? Opo, yung asawa po ni Kapitan. Mukha naman siya mabait sa akin eh. Hindi siya babae. Nagpapakitang tangko lang siya. Kalibang sa malampit ng eleksyon kaya siya nakikipagkaibigan. Kaya alam mo bang mayamang yan? May sa ahas ang ugali niyan. Kaya kung ako sa iyo ay layuan mo na siya. Grabe naman doon ko ng makapaniwala sa akin, Aling Nazi. Wala naman akong kasalanan sa pagkamatay ng paborito ng kapitan na. Nagulat kami sa pagdating ni Maria. Napatingin kami lahat sa kanya at nakangiti siya sa amin habang bakbit ang mga prutas. Maria? Bakit ka nandito? Sa kapitan siya mo, di ba? Nag-aalala kasi ako sa'yo. Sobrang nagigiti ako dahil baka sumakit ang tiyan mo dahil sa pagkain na binigay ko sa'yo. Napaka-plastic mo talaga. Aling Nazi naman, bakit naman ganyan kayo sa akin? Dapat na natuwa kayo dahil concern ako sa asawa ng panakin mo. Ay, nako. Mauna na nga ako, friend. Ayaw akong makipag-plastic sa babae niyan. Ihahatid ko na po kayo dyan. Eh, salamat po pala sa ginawa mo para kay Nene, ha? Ano ba yun? Aling Nazi, baka na kayo mo. Pag-usap na muna tayo. Pamalis-alis ka na siya sa dadaanan ko. Grabe naman din ko yung Aling Nazi. Masungit na naman. Tinatignan ni Efren si Chang Nasi sa labas ng bahay. Kaya nag-iwan ka ng dalawang magkwento. At saka siya nagsimulang magkwento kung bakit gano'n na lang ang pakitungo sa Ba't wala ata uniform ko, be? Eh, talagang nag-iinig sa akin ang magandang yan. Ang laro? Sinisisi sa pagkamatay ng paborito ng kapitan. Dito sa atin. Ano na sa damitan ko? Bakit naman daw? Nakasampay. Hindi pa naman malamig, pero malamig na. Ang dating kapitan dito. Eh, ano ba talaga? Di malamig o malamig? Dating kapitan. Isa si Aling Nazi sa humusto sa asawa ko. Na kaya siya pinapatay daw namin. Ay, chosen one. Ng itong sityo na to, pero ang gulo-gulo naman. Yun na nga eh. At balita ko, yung si Aling Nazi, palaging namamataan niya ng mga tanod na lumalabas sa bahay tuwing gabi. Mag-ingat ka dyan, ha? Mag-ingat ka kahit tiyakin mo ng asawa mo. Dahil baka siya ang aswang. Ano? Morning. Sigurado ka ba sa mga pinagsasasabi mo? Ang sabi pa ng mga tanod, biglang nawawala yan si Aling Nazi. Kapag sinusundan nila, huwag na huwag kang magtitiwala sa matandang yan. Magpis ka pa naman. Ano mo ba sana may anak niya ko? Pero nang isinila ko ang anak ko, patay na siya. Ang sabi ng mga gamot, inisong daw ang anak ko. Hindi naman siguro magagawa sa akin ni Tia Nazi yun. Ako na itong dinadala ko eh. Ano ka ba naman yun? Kung pa-focus sa aswang. May kutub talaga ako na siya ang aswang dito sa atin. Sa oras talaga na mahuli siya sa ako ng mga tanong na may binibiktima siya. Ako talagang gagawa ng pag-usa sa kanya. Ipapasunog ko talaga ang katawan ng matandang yan. Maria naman, basta mong manghusga ng kapwa. Ikaw ang mismo nagsabi na hindi kayo magkasundo ni Tia Nazi, di ba? Kaya paano ako nakakasigurado na totoo yung sinasabi mo? Mamaya sinisiraan mo na siya sa akin eh. Hindi ko naman sinabi na maniwala ka sa akin.
Ang gusto ko lang mag-ibig ka sa kanya. Ay, nako. Sige. Salamat nga pala sa pagdalaw sa akin, ha. Pasensya ka na, pero gusto ko na talaga magpahinga, eh. Uuwi na rin naman ako. Bukas ko na lang ng umaga ihahatid yung mga damit para sa baby mo. Hinaplos ni Maria ang tiyan ko bago siya umalis sa aming bahay. Sobrang naguguluhan na ako sa lugar na ito. Gusto ko na rin na maisilang ang aking dinadalang bata. Nang sa ganon ay makaalis na kami ni Efren. Maaga na kaming nagpahinga ni Efren dahil sumasama ang pakiramdam ko. Sa kalagitnaan ng tulog ko, nakaramdam ako na may kumakaluskos sa aming bubong. Napabangon ako at hindi na ng orasan. Alas 12 na ng gabi. May naririnig ako. Siguro yung nakasampay sa ibang abukay kong jersey, sa akin yon. Si Efren na Yung nakahanger sa damitan mo. mas lalong panglumakas Siguro sa akin yun. kaya inisip ko siya. Kasi yung sa'yo nandito, natiklop ko eh. Takot, kaya namumulong Yung ako. abukay. Oo nga, di ba sabi ko Bigla nga? na lang si makita ang aking chance Sabi hindi ko ko nga sa damitan ko, mapaliwanag na nung dahilan. sinampay ko. Ba't di mo isampay sa damitan ko? Dilim. Namamadali na nga ako noon. Di ba? Alis kami ng kuya. Ano Eh, paano naman ako nakakatulog nito? May narinig na naman ako alulong ng mga aso. Tsaka mga likas. Laban mo kaya? Nalaban na ba yon? Ayun. Ah, nalaban na. Sinabi ko si Jersey yun. Gulin mo lang yan. Anong guni-guni? Tuloy ka kasi ng maayos. Dali na. Titignan ko nga. Nagsasama ako sa'yo. Dito ka lang. Sabi ng matutong dada. Na, biktima rin ako. Ang sabi mo sa akin, sa Maynila naman ang mga magulang mo. Pinatay ng mga aso ang papa ko dito mismo sa sityo namin. Kaya nag-desisyon si mama na lumipat sa Maynila para maprotektahan niya ako. Naaalala ko pa hanggang ngayon. Sa taon lang ako nang pinasok ng mga aswang sa bahay namin. Pinatay nila ang papa ko. Pati na yung bunso mong kapatid. Si mama naman noon, nasa bukid kasama ang lolo at lola ko manggagamot. Kaya di nila yung kila lolo at lola ko. Nakilala kasi ng mga taong aswang dahil sa tulong ni lolo. Kaya pinatay sila ng mga taga-sityo. Ang hindi alam ng mga tao, may pa palang natira. Ano ibig sabihin, delikado rin tayo dito? Alam mo na palang ganun ang sitwasyon dito. Bakit dito mo pa ako dinala? Hindi ko naman alam na meron pa pala aswang dito. Ang buong akala ko, umalis na rin sila dahil nakapagiganti na sila sa pamilya ko. Tsaka, walang talaga tayong Chris Kevin. Walang-wala na talaga ako. May malakas na kumalabot sa pintuan namin, kaya alertong nakatayo si Efren. Kinuha ang kanyang bitak at pumunta siya sa pintuan. Ako naman ay nanginginig sa takot. May nakita akong bagay na humahaba mula sa bubong namin. Manipis yun na parang kasinipis ng sinulid. Dahan-dahan akong bumaba sa aming higaan at kinuha ang bulletin mula sa drawer. Pinutol ko ang bagay na yun, kaya nahulog yun sa sahig. Isang malakas na uod ang narinig ko mula sa itaas ng Nakal mo bubong. sa donut office na yan. Gumagalaw pa ang bagay na yun sa sahig. Kaya nakasigaw ako at galit nagsalita si Efren. Umalis kayo dito mga aswang! Kung ayaw nyo, mapatay ko kayo! Hindi ako natatakot sa inyo! Lumayin nyo kami! Efren! Halika dito, dalihan mo! Ano nangyayari sa'yo? Tsaka ano nung nasa sahig? Tingnan mo to, Efren. Gumagalaw yung bagay na pinutol ko. Hindi ko alam kung ano yan, Efren. Basta nakita ko lang na humahaba mula sa bubong. Tapos, nung pinutol ko, may bubong mula sa taas. Narinig ko yun. Itong pinutol mo, baka dila na aswang yan. Ngayon, magbubuso sa sakit dahil naputol na ang dila niya. Hindi pa rin ba tayo aalis dito? Tingnan mo itong nangyayari ngayon.
Natatakot ako. Baka anong mangyari sa anak natin? Huwag ka mag-alala. Pagkatapos mo, anak, aalis tayo dito. Tanga, di na naabutan. Wala tayong mali. Nakakabwisit talaga yung mga pinapanood mo eh, no? Bayan ng loob mo. Para sa magiging anak natin. Eh, paano na lang kung nasa bukid ka at atakihin nila ako? Kapag wala ako, maglagay ka ng asin at bawang sa harap ng pintuan. Magsaboy ka rin sa ating mga bintana. Nang sabihin hindi sila makalapit sa bahay natin. At bukas sa bukas, ayusin ko ang pinto natin para hindi sila basta makapasok kahit anong mangyari. Kausapin mo kasi si Tia Nazi. Eh, dito na lang matulog si Raven para may kasama ako. Kinausap ko na siya eh. Pero ayaw niyang kumaya. Kasi wala rin siya kasama doon. Baka matotoo yung sinasabi ni Maria tungkol kay Tia Nazi. Na ano? Nawawala, Efren. Nawala rin naman yung sakit na dyan to eh. Kaya magpahinga na lang tayo. Eh, ikaw ang kailangan pa niya. Matulog ka na. Papantayan kita. Nakatulog naman ako ng maayos buong magdamag dahil panatag ang loob kong nakabantay sa akin si Efren. Kinaumagahan, tinanghali na ng alis si Efren sa bahay papunta sa bukid. Sakto rin na nakaalis siya nung dumating si Maria. Dala na niya ang damit na gustong ibigay niya sa anak ko. At kagaya ng dati, may bitbit pa rin itong mga prutas. Pansin ko na hindi nakangiti si Maria ngayon. Mukha siyang kalungkot kaya pinanong ko yun. Oh, Neneng, ito na yung mga damit na ibibigay ko. Salamat sa paghatid nito. Pero bakit parang malungkot ka ata ngayon? Wala lang to. Nag-away lang kami ng asawa ko. Palibhasa, tulog na ka na ayun, na-disgrasya. Nadisgrasya? Nadisgrasya naman saan? Sa motor. Sinabihan ko na kasi siya na huwag niyang umalis sa bahay. At ipaubayan na lang muna sa mga tanod yung pagro-ronda. Pero hindi kasi nakikinig eh. May nakita raw kasi siyang malaking itim na aso, kaya yun. Natakot. Tumambling siya sa motor. Ay nako, siguro aswang yun. Alam mo ba kagabi? May mga aswang dito sa bahay. Parang binabantayan nga nila kung kailan ako manganganak eh. Alam mo, natatakot na ako. Yung isang aswang nga, pinutulog ko ng bigla kagabi. Eh, wala ko bang nababalitaan na na-hospital dahil naputulan ng bigla? Wala naman. Ang na-ospital na rin yung asawa ko. Pero alam ko na, si Aling Nancy pala nasa ospital din. Pati ng madaling araw daw, dinala doon. Medyo malapit na ang bahay na dito sa inyo, pero bakit hindi mo alam? Hindi ko alam eh. Nagkakaroon pa siya. Hindi ko nga din alam. Tanong mo kayo ng bed kapag pumunta siya dito mamaya. Hindi kaya... Hindi ba sinabi mo kanina na pinutulan mo ng higdaan ng aswang? Hindi kaya si Aling Nancy nga talaga ang aswang dito? Pag mapapatunahan ko na si Chang Nazi talaga yung aswang, susunod ko talaga siya kay Efren. Gusto mo na lang kasi kagad. Huwag mo nang iba na mas malalang pa ang gawin na sa'yo. Magagalit kasi sa akin si Efren eh, kapag sinabi kong aswang si Tia Nazi. Mahal na mahal kasi ninyo ang tiyahin niya. Tsaka kung ipapaalam sa kanya kapag may pruweba na ako. Ikaw ang bahala. Tsaka gusto ko nga palang mag-inumin ng yung anak mo, ha? Kung sana nabuhay lang yung mga pinagbubuntis ko noon. Di sana may anak na rin ako ngayon. Yung naaalala ko kasi kung paano nawala yung anak ko. Bumabalik talaga yung trauma ko. Natatakot ako para sa mga buntis dito sa city. Bakit nga pala hindi ka lang nag-buntis ulit noon? Para saan pa? Hindi na kailangan dahil baka kunin ulit ng mga aswang yun. Hindi na ako uminig pa at nagpaalam na rin si Maria na uuwi na sa kanilang bahay. Hinintay ko na puntahan ako ni Raven dito, pero hindi siya dumating. Gusto kong malaman kung anong nangyari kay Tia Nazi, kaya umalis ako ng bahay. Pumunta ako ng barangay at may dala rin akong bawang at asin sa aking bulsa. Nang sa ganon, hindi ako malapitan ng aswang. Nang dumating ako sa barangay, nanatnan ko ang mga tao na nagkakagulo. Mayroong lalaking nagsasalita doon.
Kaya lumapit ako para makilala ko siya. Nagulat ako nang makita ko si John, yung driver ng tricycle. Siya ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Namataan ko rin si Maria doon na ang buong akala ko ay uuwi siya sa kanilang bahay. Sinasabi ko nga sa inyo, namatay yung asawa ko ang gabi dahil sinugod ng mga aswang. Eh bakit ba ayaw maniwala? Nasugod mo nga patay sa lugar natin. Mauubos tayo lahat dito sa sityo kapag hindi tayo tulungan na mahuli ang aswang na yon. Kailangan natin silang mapatay sa lalong madaling panahon para makapaghiganti na ako sa kanila sa ginawa nila sa asawa ko. Naniniwala rin ako kay John. Ang aso nga pinapatay dito sa sityo. Kaya lang naman hindi namin sinasabi sa inyo ni Roy dahil baka natakot kayo. Pero hindi ninyo, pati yung asawa ko napahamak dahil na rin sa mga aswang na yun. Kailangan natin kumilos para mahuli ang aswang. Eh may ideya na ba kayo ni Kapitan kung sino ang aswang? Oo. At sa tingin ko walang iba kundi si Aling Nazi. Tsaka tayo lulusog sa bahay nila kapag bumalik na ang asawa ko. Naiintindihan mo ba yan, John? O sige, kapag gumaling na si Kapitan, magpatawag lang kayo ng emergency meeting para malusog natin ang bahay ng aswang. Lumapit ako kay Maria at hinila siya palayo sa mga maingay na tao. Nang sa ganon ay makapag-usap kami. Bakit mo naman sinabi na aswang si Tia Nazi, Maria? Wala pang pruweba, di ba? Hindi naman pa ba ng pruweba? Sigurado na ako na siya ang aswang. Ang iniisip ko lang naman yung kalagayan mo. Ano ka na nga sa bahay niyo at baka mapalo ka dito. Mamaya dito ka pa mga anak na Mga selos, mabaho ka. Hindi ba't ikaw yung asawa ng pamangkin ni Aling Nazi? Ako nga po yung manong. Pinatay ni Aling Nazi ang asawa kong buntis. Kaya magpabayad siya sa akin. Ang mahal yan dyan. Buti si Neneng. Baka mapalo siya dahil sa takot. Kung ayaw mo may masamang mangyari dyan sa batang dinadala mo, umalis na kayo dito sa sityo. Eh bakit naman sila aalis? Nandito naman tayo para protektahan si Neneng, hindi ba? Kasi si Neneng, umamit ka na sa inyo. Naguguluhan akong umuwi sa aming bahay. Ang pagsapit ng alas 6 ng hapon, nagsaboy nga ako ng asin at binitbit na bawang sa may pintuan at bintana namin bago ako nagpahinga. Napabangon ako nang may narinig akong malakas na pagaspas mula sa bintana. Kinuha ko ang punyal at dahan-dahan ako lumapit doon. Meron din akong bitbit na asin at bawang. Sinusubukan ng aswang ng bintana. Kaya ako na ang bumukas at isang na nilalang ang kumambat sa akin. Ang tuwing sa kanyang ngipin at mga kuko. Makula at nanlilisik ang kanyang mga mata. Sobrang pangit ng kanyang itsura. Sinabuyan ko siya ng asin at bawang para nakasigaw ito sa dalipot pauwi sa bahay. Napahingi naman ako sa may malaking puno sa labas ng aming bahay. At isang magandang babae ang nakita ko. May hawak siyang malaking punyal at galit na nakatingin sa akin. Pinagmasdan kong mabuti ang matandang babae yon. At kinilabutan ako nang makilala ko kung sino yon. Si Chang Nazi. Kinaumagahan at kinuwento ko kay Evan ang lahat ng pangyayari. At halos hindi siya makapaniwala. Neneng, anong tingin mo? Babae o lalaking aswang? Babae siya, Efren. Mahaba kasi yung buhok niya tapos kulot. O pagdating niyo na parang sinabunutan siya ng maraming tao. Pag-ibig naman at hindi ka nagpagaling sa takot mo. Tsaka, baka hindi ka na masama niya rito dito kasi kailangan niya alagaan si Chang Nazi. Sakit pa rin ba si Chang Nazi?